Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi lahat ng maganda sa panlabas na anyo ay maganda rin sa panloob. Madalas ay maraming gumagamit nito para manlinlang ng ibang tao. Mga tao na walang ginawa kung hindi ang magmahalang. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo. Kumusta ang inyong mga listeners? Sana po ay okay lang po ang lahat ng taga-pakinig ninyo. Alam ko pong madalas ay puro tungkol sa pag-ibig ang napapakinggan dito, pero sana po ay mapakinggan nyo rin ang kwento ko. Isang karanasang hindi ko po makakalimutan habang buhay. Tungkol po ito sa aswang na mandrangkal at kung paano ko mismo nasaksihan ang hindi dapat makita ng mga mata ng tao. Ako po si Lucas, 30 years old at hindi naman po sa pagmamayabang, pero masasabi ko po na kahit papaano ay may itsura ako. May kaputi ang taglay, matangkad at medyo chinito po ako. Niloloko pa nga po ako ng mga kapatid ko na marami raw pong nagkakagusto sa akin. Bakit hindi ko raw subukang magka-girlfriend? Sa totoo lang po kasi, Papa Dudut, kahit na 30 years old na po ako ay wala pa rin akong balak na magkaroon ng kasintahan o ng asawa. Mas gugustuhin ko pa po ang tumandang binata dahil feeling ko ay sasakit lang ang ulo ko sa mga babae. But anyway, hindi naman po tungkol sa love life ko kung bakit ako napasulat sa programa ninyo. Tulad ng sabi ko kanina ay tungkol po ito sa isang pangyayari sa buhay ko. Originally, Pampanga po talaga ang hometown ko. Lumipat lang po ako ng Maynila dahil may malaking opportunity po na naibigay sa akin dito. Isa po akong freelance model at nakikitira lamang po ako sa kaibigan ko. Pero ang hiling ko noon ay magkaroon na po ako ng sarili kong bahay. Nahihiya na rin po kasi ako sa kaibigan ko na lagi akong pinagbibigyan, sa katunayan nga nakikitira ako sa kanya. Hindi katulad sa lugar po namin sa Pampanga dahil pinagkakaguluhan ako ng mga babaeng kapitbahay ko roon. Baka nga kahit saan pong bahay ay pwede kong tirhan dahil marami nga pong nagkakagusto sa akin. Pero hindi ko naman po ginagawang opportunity yon para paglaruan sila. Siyempre may respeto pa rin po ako sa lahat ng tao. Mahalaga po yun sa akin. Paminsan-minsan ay umuwi pa rin naman ako sa amin para tumakas sa magulong mundo ng Maynila. Nakakapagod po pala kasi ang mahiwalay ka sa pamilya mo para humarap sa totoong mundo. Isang gabi pauwi ako noon sa Pampanga. Miss na rin kasi daw ako ng pamilya ko. Twice a month naman talaga akong umuwi kung minsan, pero naging busy lamang ako kaya hindi ako nakauwi ng halos 3 buwan na. Share ko lang po, wala na akong tatay. Meron lamang po akong nanay at 2 nakababatang kapatid, si Arisa at si Tintin. Si Arisa po ay 15 years old na at si Tintin naman ay 10 years old na. Parehas ko po silang tinutulungan na makatapos sa pag-aaral, paunti-unti nga lang. Hindi na po mahalaga sa akin kung ako yung hindi makatapos, ang importante ay sila, yung mga kapatid at yung nanay ko po. Nung gabi na yon ay humiga agad ako pagka-uwi ko. Pagod na kasi ako noon. Tiningnan ko naman din ang bawat kwarto nila, tulog na rin sila at sa isip-isip ko ay kukumustahin ko na lamang sila kinabukasan. Normal naman po ang lahat sa aming pagising. Pero habang ako ay nagkakape, ay may kinuwento sa akin ang kapatid ko, Papa Dudut.
May isa raw magandang dalaga na bagong lipat sa aming bayan. Sabi ni Tintin, 3 buwan pa lamang yung babae simula noong lumipat sa Pampanga. Kung i-describe po sa akin ni Tintin yung babae noon, sobrang ganda nga daw po. Bagay na bagay daw po itong maging model o artista. Sabi pa nga niya para daw Barbie ang itsura. Dahil hindi ko pa nga po siya nakikita ay tinawanan ko lamang ang mga kapatid ko. Hindi ko na inisip yon dahil para sa akin ay wala lang naman yon. Ang pag-uwi ko ay para sa pahinga, hindi para kung kaninong babae lang. Nung hapong yon ay napadaan ako sa bahay ng kaibigan kong si Lito. Nagtaka ako kung bakit umiiyak ang nanay niyang si Aling Nenang. Agad ko po siyang kinumusta. Baka kako may nararamdaman siyang hindi maganda at mas makakabuti kung dalhin ko siya sa ospital. Kahit na malayo ang ospital sa lugar namin. Pero iba po ang sinagot niya, Papa Dudut. Labis po akong nag-alala sa aking nalaman. Si Lito raw po kasi ay 2 araw nang nawawala. Wala po raw may alam kung saan siya nagpunta at kung sinong huling kasama niya. Dahil po sa mga nalaman ko ay pinangako ko kaagad kay Aling Nenang na tutulong ako sa paghahanap sa aking kaibigan. Kitang-kita ko po na bigla siyang ngumiti kahit papaano. Nagkaroon siya ng pag-asa na makikita niya ang anak niya dahil sa tulong ko. Pag uwi ko sa amin, agad kong kinuwento kay nanay kung ano ang nangyari kay Lito. Sobra akong nagtaka na hindi na siya nagulat sa balita ko. Pero may takot po sa mga mata niya nang malaman niya ang tungkol sa kaibigan ko. Ang sabi po niya, may kwento po sa bayan namin na may kumukuha raw sa mga lalaki na kaedad ko. Pangilan na raw ang kaso ni Lito. Nawawala ng ilang araw pagkatapos ay nakikita na lamang ang katawan na kulang-kulang na at wala ng buhay. Ang sabi niya, ang may gawa noon ay isa raw uri ng aswang kung saan lamang lamang loob ang kinakain pagkatapos ay basta na lamang iniiwan ng aswang ang iba pang parte ng taong kinakain nila. Ang nakapagtataka ay puro lalaki lang daw ang nagiging biktima nito. Pwedeng kaedad ko o di kaya naman ay yung mga nasa 40s o 50s. Meron daw po kasi kaming kalapitbahay na nag-inom lang sa kabilang bayan ay hindi na nakabalik pa sa kanila. Ayaw ko pong maniwala kay nanay noon dahil ayaw kong isipin na wala na ang kaibigan ko. Hindi rin po ako naniniwala sa mga aswang dahil hindi na po yun uso sa panahon ngayon. Hindi ko po masyadong iniisip ang sinabi sa akin ni nanay. Ayaw ko kasing ma-stress at hopeful pa rin naman ako noon na makikita ko si Lito na buhay at hindi lang talaga umuwi sa kanila. Pero hindi po ganon ang nangyari, Papa Dudut. Makalipas lang ang ilang araw pagkatapos kong ikwento ang nangyari kay Lito ay nakita na ang katawan niya sa isang liblim na parte ng gubat. Wala nang buhay at wala na rin siyang lamang loob noon. At ang mas nakakatakot, parang ang kinain ang parting yon ng katawan niya ng aswang. Rinig ko ang bulong-bulungan na talagang naging biktima si Lito ng aswang na mandarangkal. Ito po ay isang uri umano ng aswang kung saan ay lalaki lang ang binibiktima nito. Pinapaibig daw ang mga lalaki nitong aswang. Pagkatapos mapaibig ay dadalhin daw ito sa liblib na lugar at doon niya gagawin ang kanyang krimen. Dinudurog dito ang lamang loob ng kanyang biktima at hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko noon. Bigla ko naisip kung ano ang sinabi sa akin ni nanay. Unti-unti ay naniniwala na ako na may aswang talaga sa lugar namin. Pero napaisip ako, saan naman yon ang galing? Takot na takot si Aling Nenang nang tulungan ko siyang pumunta sa gubat kung saan nakita ang bangkay ni Lito. Iyak siya ng iyak habang ang ibang tao ay busy sa pagtingin sa pangyayari. Habang busy ako sa pag-alalay kay Aling Nenang ay may napansin akong isang dalaga na sobrang ganda. Maputi, makinis at may magagandang mata. Nakatingin siya sa amin at siguro ay nakikiosyoso sa nangyari kay Lito. Doon ko lang po naalala ang kinuwento sa akin ng mga kapatid ko. Yung magandang kapitbahay na pwede raw maging artista o modelo. Dahil busy po ako noon ay hindi ko na siya nakita pang muli.
Nang mangyari po yon kay Lito ay pinangako ko sa sarili ko na gagawa ako ng paraan para mahuli ang gumawa noon sa kanya. Kahit pa sinasabi ng mga kapitbahay namin na malabong mabigyan ng hustisya. Kung ano ang nangyari sa kaibigan ko ay nanatili pa rin akong umaasa. Nang naiayos na po ang lahat para kay Lito, tinanong ko po ulit ang mga kapatid ko kung sino yung magandang kapitbahay namin. Sinabi ko po kasi sa kanila na mukhang nakita ko na siya. Greta yata ang pangalan niya, kuya. Yun ang sabi sa akin ni Tintin. Tao lang po ako at aaminin ko po na hindi ko naiwasan na hindi magustuhan si Greta. Bago po kasi siya rito at kahit ilang magaganda na po ang nakakasalamuha ko. Sa pagbumodelo ko sa Maynila ay may kakaiba siyang ganda. Yung ganda na hindi ko pa nakikita sa iba. Ewan ko po ba? Simula po noon ay hindi ko na tinigilan ang pagtingin-tingin ko kay Greta. Lalo pa at ilang bahay lang po ang pagitan namin. Lagi ko po siyang nasisilip sa bahay niya pero ang pinagtataka ko, siya lang pong mag-isa sa bahay niya at wala siyang kasama. Isang araw, Papa Dudut, habang tinitingnan ko siya sa bintana ay nagulat ako dahil nakita pala niya ako. Papa Dudut, ng mga oras na yon ay kinain po ako ng hiya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at no choice, ngumiti na lamang po ako sa kanya. At masasabi ko pong mas maganda siya sa malapitan. Papa Dudut, ngumiti rin naman po siya sa akin. Sa tingin ko nga po ay nahihiya rin siya noon pero laking gulat ko nang yayain niya ako sa loob ng bahay niya. Nang makita ko po ang bahay niya ay nagtaka ko. Wala kasi itong kahit na tanging tulugan lamang, paliguan at maliit na kusina ang meron sa loob. Tinanong ko po siya at ang sagot niya lang sa akin ay bagong lipat pa lang daw siya. Kasi kaya yun pa lamang ang laman ng bahay niya. Hindi naman po ako nagtagal dahil may iba rin naman pong pinapagawa sa akin si nanay. Isa pa'y nakakahiya rin magstay ng matagal sa bahay niya. Saka may nararamdaman din po akong kakaiba. Simula po noon ay medyo naging close na kami ni Greta. Kung minsan po ay pumupunta siya sa bahay namin at minsan naman ay ako ang pumupunta sa kanila. Dalawang normal na magkaibigan. Hindi ko naman po planong ligawan siya, talagang nagagandahan lang ako sa kanya. Crush lang po, ganun. Papa Dudut, napansin noon ni nanay ang pagiging close ko kay Greta. Kaya minabuti niyang sabihan ako. Sabi niya ay huwag daw po akong masyadong lumapit kay Greta dahil sa tingin niya ay may masama itong gagawin sa akin. Hindi naman po ako nakinig dahil sa ilang araw ko po na nakilala ko siya ay masasabi kong mabait siya sa akin. Alam niyo po, Papa Dudut, ngayon po na may naranasan na ako mula kay Greta ay sising-sisi po ako. Nagsisisi ako dahil hindi man lang ako nakinig sa nanay ko. Sa bawat linggo po kasing dumaan noon ay hindi lang isa ang lalaking nawawala. Marami na po. Sa tuwing may nababalitaan nga akong ganoon ay si Greta agad ang sinasabihan ko. Hindi ko naman naisip na siya ang posibleng may gawa noon dahil bulag na bulag po ako sa kabaitan niya. Pero isang araw, gabi na po noon. Pupunta sana ako sa bahay niya para ibigay ang kare-kare na niluto ni nanay. Gusto ko po sanang ipagmayabang yon sa kanya pero may kung ano po kasi akong narinig nang papalapit na ako sa pintuan ng bahay niya. Hindi ko po alam kung anong ingay yon pero kakaiba talaga kaya hindi na ako tumuloy pa. Doon ko naisip ang sinabi ni nanay sa akin na kailangan kong mag-ingat kay Greta. Papa Dudut, promise, ginawa ko po ang lahat para hindi niya ako mahalata na malayo ako sa kanya. Isang gabi, pag uwi ko ay may kausap si nanay. Kaidaran niya. Ang sabi sa akin ni Arisa ay isa raw yung magaling na albularyo si Mang Pedring. Pinatawag daw ni nanay si Mang Pedring dahil natatakot na siya sa sitwasyon ko. Pakiramdam daw niya ay konti na lang ay susunod na ako sa mga lalaking nawawala. Pagkatapos ay natatagpuan na lamang kung saan kaya gumawa na siya ng paraan. Nang panahon ding namang yon ay medyo nag-iisip na ako at natatakot sa presensya ni Greta. Sa totoo po niyan ay gusto ko na talagang umuwi noon pero may pumipigil po sa akin. Feeling ko kasi may mangyayari sa pamilya ko kapag lumuwas na ako ng Maynila.
Ang sabi po ni Mang Pedring sa akin ay kailangan ko raw pong budburan ng asin ang bintana at pinto bago ako matulog. Kung pwede rin daw po ay lagyan ko ng bawang at asin ang ilalim ng kama ko. Noong una ay hindi ko po sana gagawin yon pero naisip kong wala namang mawawala kung sundin ko ang mga sinabi niya. Pagkatapos po ng gabing yon, kinabukasan ay may nakita na naman pong lalaki sa liblib na parte ng lugar namin. Kung saan na minsan ay may nakitang katawan doon. Dahil nga sa dumarami na ang lalaking nabibiktima ay humiling na ang mga kapitbahay ko na kung pwede ay doon muna si Mang Pedring sa amin. Mas okay na raw yun dahil kahit papaano ay may taong may alam kung ano ang pwedeng panangga sa mga ganong klase ng mga aswang. Isa pa nga po sa mahigpit na bili niya ay kapag daw po may naamoy kaming hindi normal sa gabi, sindihan lang daw ang isang kandila o insenso dahil ayaw ng mandarangkal ang amoy ng kahit na anong may koneksyon sa apoy. Isang gabi nang pauwi po ako mula sa bahay ng isang kaibigan ko ay may liwanag mula sa may likod ng lumang kamalig. Akala ko ay may nagtatapon lang ng basura o nag-aayos ng kahit na ano doon. Pero nang lumapit ako ay bigla akong kinilabutan. Nakita ko kasi si Greta. Nakaluhod siya sa lupa. Pero ang mas nakakatakot ay hindi na tao ang anyo niya. Ang likod niya ay nakaarko na para bang mababali. At ang mga daliri niya ay kumikislot na parang may sarili itong utak. Tapos ay unti-unti na nga siyang nagbabago. Parang may humihila mula sa loob ng balat niya. Narinig ko ang unang lagitik sa kung saan. Diyos ko po, yun pala ang buto niya. Nag-aayos at naglalapad. Ang buhok niya ay kumalat na parang sapot. Ang mata niya lumaki at pumutla na po. Tapos ay nagkaroon ng pulang bilog sa gitna. Ang balat niya ay umitim parang sinunog ng kung ano. Ang bibig niya ay nag-unat at unti-unting napupuno ng matutulis na ngipin na hindi pang tao. Dapat daw ay tatakbo ako, sabi ni Mang Pedring. Pero napatigil lamang ako sa kinakatayuan ko. Nanlalamig, nanginginig at hindi na makagalaw, Papa Dudut. Hanggang sa naramdaman kong tumingin siya sa direksyon ko. Hindi man ako gumalaw, ramdam kong naramdaman niya ako. Tinawag niya po ako sa aking pangalan pero ang boses niya ay parang dalawang taong sabay na nagsasalita. Si Greta ay parang nangihina ang boses at isang mas malalim na tinig na parang galing sa tiyan. Napasigaw ako at bigla akong tumakbo pa atras papunta sa bahay ni Mang Pedring. Hindi ako lumingon, narinig ko lang ang sunod-sunod na pagkaskas ng mga kuko niya sa lupa. Na parang aso na tumatakbo ng mabilis. Sobrang bilis niya, Papa Dudut. Mas mabilis pa sa tao kahit nakayuko na siya noong mga oras na yon. Pagkarating ko kay Mang Pedring ay halos hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Sigaw po ako ng sigaw noon. Kinalampag ko na nga ang pintuan ng bahay ni Mang Pedring. Sinasabi ko sa kanya noon na hindi na tao si Greta. Dahil sa ingay ko ay agad naman po niya akong pinagbuksan ng pintuan. Alam po ni Mang Pedring na hindi ko pa rin pinapaniwalaan ang mga kwentong aswang kahit na may mga nangyayari na sa paligid ko. Pero nung mga sandaling yun ay siguro ay nakita niya sa mukha ko na hindi ako nagbibiro. Wala siyang tanong na kahit na ano, kinuha na agad niya ang kanyang lumang sibat na laging nakasandal sa dingding. Binuhusan niya yon ang langis ng nyog na may bawang. Habang ako naman ay binigyan niya ng bote ng asin. Kung lalaban tayo, Lucas, bago siya tuluyang maging mandrangkal, kailangan na natin siyang awatin. Kapag kumpleto na ang anyo niya ay mahihirapan na tayo. Bumalik kami sa kamalig, Papa Dudut. Nanginginig pa rin ang tuhod ko, pero dahil kasabay ko si Mang Pedring, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng lakas. Doon namin nakita si Greta. Hindi pa ganun katindi ang pagpapalit ng anyo niya, pero hindi rin siya tao. Nakaluhod pa rin siya, pero lumaki na ang katawan at ang mga kuko ay kasing laki na ng sa patalim.
Nakita niya kami at bigla siyang tumayo. Nahihiwagaan po ako sa sinabi niya dahil hindi daw niya gusto kung ano ang ginagawa niya pero gutom na raw po siya. Tapos ay bigla siyang tumakbo sa amin. Mabilis kumilos si Mang Pedring, tinulak niya ako sa gilid at sinundot ng sibat ang braso ni Greta. Umusok ang balat niya na para bang nilagyan ng asido. Napasigaw siya ng malakas. Isang sigaw na hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon kapag naiisip ko pa rin ang tagpong yon, ay naririnig ko pa rin ang sigaw niya. Hinagis niya si Mang Pedring na parang laruan lang. Doon ako nagkaroon ng pagka mapangahas na pakiramdam. Alam kong kailangan ng lumaban. Binuksan ko ang bote ng asin at isinaboy ko yon sa kanya. Pagdampi ng asin sa kanya ay nagliyabang balat niya na parang sinusunog mula sa loob. Umatras siya papadudot na may lipit pero hindi siya tumumba. Sa halip ay lalo siyang nagalit sa amin. Tumingin siya sa akin na parang gusto niya akong durugin. Malakas daw ang timok ng puso ko kaya ako raw ang gusto niyang kainin. Yun po ang sinabi niya. Nang mga oras na yon ay alam kong kailangan ko siyang i-distract. Kinuha ko ang nabasag na parte ng bote at inihampas ko sa lupa para mag-ingay. Sa kwento ng iba tungkol sa mandranggal, ayaw nila ng biglang tunog. At totoo nga, napaurong siya sandali. Tamang-tama nakatayo na si Mang Pedring noon. Umugod siya ng isa pang maliit na sibat na gawa sa kawayan at binuhusan niya ito ng langis. "Luka sa ulo!" sigaw niya. Sabay kaming umatake. Ako sa kanan, siya naman ay sa kaliwa. Inasinta ko ang mukha ni Greta at isinaboy ko ang huling asin na hawak ko. Tumilapon siya at napahawak sa kanya mukha na parang sinusunog. Pagkatapos ay mabilis na sinibat ni Mang Pedring ang dibdib niya, bumaon ang sibat sa kanya at pagkatapos ay unti-unti siyang bumagsak. Pero bago siya tuluyang mawala ng malay, bumalik ang anyo niya sa pagiging tao. Si Greta ulit ang kaharap namin, maputla, mahina at parang hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyari sa aming tatlo. Kitang-kita ko po ang luha sa kanyang mga mata, iyak siya ng iyak at hingi ng tawad sa akin. Sa amin ni Mang Pedring. Pero dahil sa takot ko ay hindi ako kaagad naniwala. Feeling ko ay kahit na anong oras noon ay magiging aswang pa rin siya. Pero walang sumunod na pag-atake. Nasa lupa lamang siya umiiyak at namamalimos ng patawad. Paulit-ulit at hindi rin namin siya sinaktan pa. Nang matapos namin siyang awatin ni Mang Pedring at may balik niya ang anyo niya bilang tao ay dinala agad namin si Greta sa bahay ng mga albularyo sa kabilang bayan. Hindi siya nakatali, hindi rin namin siya hinawakan ng marahas dahil pagbalik niya sa pagiging anyong tao ay wala na ako nakitang yabang. Hindi na rin po siya nagsusungit. Para siyang batang naligaw at nahulog sa putikan. Nanginginig, umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad. "Hindi ko na ito gusto, Lucas," sabi niya habang pinupunasan namin ang mukha niya. Ayon sa iba pang albularyo na nakausap namin, matagal na raw nababalot si Greta ng sumpa. Hindi ito mula sa kanyang ninuno kundi dahil pinwersa siya ng isang mandrangkal na tumuklaw sa kanya noong bata pa siya. Ilang taon niya rin daw itong kinupkop sa kanyang sarili kaya kumakain lang ang anyong aswang niya kapag hindi niya na talaga mapigilan ang gutom. Ang masakit ay hindi niya kayang lumapit sa tao para humingi ng tulong dahil alam niyang papatayin lang siya ng mga ito. Kaya nagtago siya sa lugar namin. Naging tahimik at nagdasal na sana'y isang araw ay matapos na ang sumpa sa kanya. Ayon din sa albularyo, may remedyo pa ang sitwasyon ni Greta. Pero mahirap ang proseso kung paano siya gagaling. Dapat daw ay bantayan at gabayan si Greta para maging maayos na talaga siya. At yun nga ang nangyari. Si Mang Pedring ang nag-volunteer na patirahin muna si Greta sa lumang bahay niya. Doon sa may tabing ilog kung saan ay pwede siyang bantayan at para hindi basta ma-expose sa mga tao. Araw-araw ay binibigyan siya ng halamang gamot ni Mang Pedring. Pinagagawang ritual ng paghilom at pinapasuot ng agimat para hindi na bumalik sa anyong aswang. Hindi agad gumaling ang katawan niya noon, papadudot, linggo ang hinintay bago tuluyang tumigil ang pagiging aswang niya sa gabi.
Kung minsan pa nga po kapag hindi pwede si Mang Pedring dahil kailangan din siya ng ibang tao sa lugar namin, ay ako po ang pinapupunta niya roon. Nagsusuot na lamang po ako ng agimat para hindi niya ako magalaw kung sakali mang maging aswang muli siya. Marami po tuloy ang nagpasalamat sa amin ni Mang Pedring na sa wakas daw ay nalutas na ang mga pangyayari sa lugar namin. Yun nga lang ay marami na pong buhay ang nawala dahil kay Greta. Na kahit na anong sorry po niya at pagpapagaling ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga taong tinanggalan niya ng pagkakataon na mabuhay. Na ang tanging gusto lang naman ay ang ibigin siya dahil sa kagandahan niyang taglay. By the way po, gusto ko rin pong idagdag ang nangyari pagkatapos ng lahat ng kaguluhan sa buhay namin. Hindi ko na po pinabayaan ang pamilya ko sa Pampanga pagkatapos po ng mga pangyayaring yon. Ang takot, kaba at halos gabi-gabing pag-aalala ay napagtanto ko pong kailangan ko talagang kumilos para maiahon sila sa sitwasyong hindi namin kontrolado. Kaya pagbalik ko ng Maynila, hindi na po ako nagdalawang isip, nag-apply agad ako sa trabaho. Kahit ano pa yon, basta legal at makakatulong sa pamilya. Hindi na po ako basta model lang. Sa awa naman ng Diyos ay natanggap ako bilang call center agent sa isang kumpanya dito sa Maynila. Oo, puyat po madalas pero sabi nga nila, kung kaya ng iba ay kaya ko din. At higit sa lahat ay inisip ko na ang bawat tawag na natatapos ko o bawat pagsagot ko sa customer ay dagdag hakbang para maging mas maayos ang buhay namin. Hindi ko po alintana ang pagod. Kasi ang kapalit naman ay kapayapaan ng isipan ko at wala na akong inaalalang takot para sa nanay at mga kapatid ko. Ngayon ay tuloy-tuloy na po ang pag-aaral nina Arisa at Tintin. Wala na silang iniisip na pangbaon o pang project kasi sinisigurado ko pong may naitatabi ako para sa kanila. Si nanay naman ay binigyan ko po siya ng puhunan para may pinagkakabalahan siya habang hinihintay niya kaming umuwing tatlo. Okay na okay po yun dahil siya lang ang tindahan sa street namin. Masaya po ako na pumayag siya. Kesa naman mabagot lang sa bahay, at least ngayon ay may negosyo siyang maliit na lumalago. Yung kanya talaga. Sa totoo lang po Papa Dudut, hindi man ako milyonaryo pero mas payapa ang puso ko ngayon. At para sa akin ay yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Masasabi kong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung awa o takot ang naramdaman ko. Sa tuwing naaalala ko si Greta, hindi ko na nga rin po alam kung ano nga ba ang balita sa kanya. Hindi na po kasi ako nakakabisita kay Mang Pedring. Nagpapadala na lamang ako ng kaunti para sa kanya dahil naging malapit din naman siya sa akin kahit papaano at gusto ko rin naman siyang tulungan. Yun lang po muna ang maibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagbasa Papa Dudut. Sana po ay may napulot po kayo aral sa aking kwento. Na kahit gaano pa kabait o kaganda ang tingin sa tao ay may mga lihim na hindi basta nakikita ng mata. At syempre may tapang na lumalabas lang kapag kinakailangan. Tulad na lamang ng lakas ng loob ko. Nakalabanin namin ni Mang Pedring si Greta. Ang inyo pong tagapakinig, Lucas. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po